beloved Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan, nako po. Eto na si Trillanes nagsalita na. Ituloy na ang impeachment para magkaalaman na, eka! Ha? At eto na, labasan na ng baho mga kababayan ko, ha? Labasan na ng baho, ha? Patungkol dito kay Buday, mga kababayan. Amy Marcos, nako, nagsalita na rin. Napakaraming kaso ni Buday, eka! Grabe, mga kababayan, eto na nga ba sinasabi ko eh. Ha? Naniniwala ba kayo na itong si Amy gigewang-gewang na? Ha? Ano kaya mga kababayan? Ha? Gigewang-gewang na ba si Amy? Mga kababayan, alamin natin yan mamaya. Opo ha, alamin natin yan mamaya mga kababayan. Pero, ano po, sana nakapag-like na ho lahat para tuloy-tuloy tayo. At eto na, talakayin na natin kagad. Eto bang binubulgar po ni Amy Marcos? Matindi ito mga kababayan ha. Hindi po normal sa isang kakampi, sa isang hinahawakan ng baba. Mga kababayan eh. Ha? Pakinggan nyo na lang ha. Pakinggan nyo na lang kung paano ibulgar ni Amy ang mga baho ni Sara Duterte. Pasok! Kay VP Sara, no? Ako, mga kababayan, i-analyze nyo maigi ito ha. Kasi hindi basta-basta ito. Oo, hindi basta-basta ito dapat sinasabi. Bilang kakampi mga kababayan ha, hindi dapat nagsasalita. Ito, oo, si Aling Baba. Ito na, pasok! Kaso nakapila kay VP Sara, no? Ako. Ang dai-dai niyang kaso. Ala! Mga kababayan ko, ayan ha, ang dami-dami niya daw kaso. Tuloy. At hindi natin masasabi Oo. na Na? kumbaga walang accountability. Marami pa rin Walang kita niyo mga kababayan ko yung sinasabi nito? Parang kailan lang mga kababayan, nandoon yan sa may dahig. Ayan ang problema. Binastos nyo siya. Ito na ngayon mga kababayan ha, ulitin ko, hindi normal yan sa kakampi. Bakit nagsasalita ng ganyan si Amy? Ako, gusto ko. Eto. ulit nga. Eto, pakinggan nyo maigi mga kababayan. Pakinggan nyo. kaso nakapila kay Sabi mga kababayan, maraming kaso ang nakapila. VP Sara, no? Kay VP Ang Sara. dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan. Nako! Maraming pananagutan eka mga kababayan. Nako! Paano na ito? Ang gulo-gulo ng politika mga kababayan. Ang gulo-gulo ng politika. Saan kayo nakakita mga kababayan? Nang kakampi nyo, ganyan ang sinasabi. Sige nga po! Sige nga po! Tuloy. Ituloy ito, sabi ni Nels Fernandez, dapat lang ituloy. Jayanin! Ano na? Bentong! Ano na? Ano kaya ibig sabihin nito? Kayo po ba nararamdaman nyo yung nararamdaman ko? Kasi mga kababayan, sa totoo lang etong si Amy mukhang ulyanin na. Nung nakaraang linggo lang, nandoon yan sa dahig. Nandun sa ICC, mga kababayan, at sinasabi, iuuwi niya itong matandang Duterte. Ngayon, parang nag-iba na, mga kababayan. Para bang biglang nakainom ng aqua di pataranta. Alam niya, kakaiba Hindi ako ito mga kababayan sa kanya galing eh. Oo, sa kanya galing tong mga salita na to. Para bang minumulat niya pa yung taong bayan na itong si Sara ay maraming kaso talaga. Tama po ba mga kababayan? Parang Parang nililid niya sa tao. No, si Sara ay
marami itong kaso, maraming pananagutan, walang accountability. Eka! Putik na yan. Oh, naniwala na kayo. Kahapon, mga kababayan, nagbabasa ako sa comment section. Oo, sabi nila, fake news ka na naman, Mike Cervera. Sabi ba naman, mga kababayan, oh, sige nga, eto nga, oh, unawain nyo nga maigi. Ha? Sabi rito, mga kababayan ni Kay Mura. Ano sabi? Oh, Boss Mike, ano na nangyayari kay Manang Amy? Di kaya nahanu. Ay siguro, mga kababayan, tingin ko lang kahit sino naman, yung pumunta ka na nga, pinakita mo yung suporta mo doon sa dahig. Tapos, nung pag-alis mo, babanatang ka, nino, nung mga taong nando doon na pa-video-video pa sa'yo. Tapos, mga kababayan, sabay pa, mga kababayan, yung sinabi ni Baste na para bang ini-insulto pa itong si Amy. Di po ba? Ngayon, mga kababayan, sa tingin ninyo, tuluyan na kaya na iiwan ni Amy itong si Sara Duterte? Di na 31. Oo. Kasi ito, mga sinyalis yan. Para bang, eto ginaganyan nyo ko. Ginaganyan nyo ko. Yung beauty ko, hindi nyo na lang nirespeto. Ang baba, kita nyo naman. Mukhang Manang Amy, pagka ganyan na ganyan parang napapansin ko, umiiksi na. Ay, nako! Nako! Eto, naku, sabi ni Catherine Galpo, nakuha na yung gusto niya. Naku! Talaga ba? Talaga ba? Mercy, thank you naman. Opo, At isa pa kay Ate Gina, thank you naman. Opo, sa inyong lahat. Eto na. Pakinggan yung maigi. Nako! Opo, talagang ang gulo-gulo ng politika. Magkakampi kahapon, ngayon magkagalit na. Diba, mga kababayan? Mukhang merong gustong palabasin si Manang Amy rito. May gustong palabasin. Ulitin ko sa inyo, sa ganitong mga salita, hindi po dapat ito, ay sinasabi. Di po ba? Hindi po dapat ito sinasabi sa social media, sa madlang people, kasi maaari po na isipin ng mga tao, naku, talaga ba? Si Sara, maraming kaso? Si Sara, kailangan may accountability? Naku, mga kababayan, at sandamakmak ang kaso, Ito na. Sabi ni Luis Fernandez, ipatawas mo si Amy, baka nanunuyan. Nako! Paterno Bendanya, bagong subscriber. Maraming salamat po. Eto na. Pasok. Kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso. At hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan. Nako! Yan ang gusto ko sa iyong marinig. Marami talagang pananagutan. Di ba? Marami talagang pananagutan, mga kababayan Duterte, impeach Sara Duterte, sigaw ng taong bayan, dalhin na Di ba, mga kababayan? Kayo po ba naniniwala kay Manang Amy na maraming pananagutan si Aling Buday? Mga kababayan ko, kayo po ba naniniwala na ito si Manang Amy ay si Aling Buday maraming pananagutan, Ito na. Pasok! Kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Ayan na, tapos na video! Ano masasabi niyo, mga kababayan ko? Marami pa raw kaso, maraming pananagutan, marami pa ring accountability.
itong si Buday, eka, ni Aimee. Manang Aimee. Natapos malipos tayo si Manang. Sabi ni Benjamin Bernardo. Manang, oo. Manang, oo, gusto namin yun eh. Oo. Pwede bang pakituloy-tuloy lang, ha? Pakituloy-tuloy lang para matuwa naman sila. Ha? Hindi na tayo friend. Hindi na tayo friend, Buday. Oo. Hipokrita. Grabe kang Aimee. Naku, yari ka. Mukhang ito, mga kababayan. Ha? Lalong pag-iinitan ng mga DDS, ano? Matindi ito. Hindi ito sinasabi ng isang kaibigan. Maniwala kayo. Kung kaibigan ko to, kung ako si Buday, itatakwil ko na to. Di mo ba? Kayo po ba? Tanong ko sa inyo. Kayo po ba'y naniniwala na itong sinasabi ni Manang Aimee, mga kababayan? Manang ulit daw. Ulit na, wait, ha? Ulit, eto na. Sige, pakinggan ninyong maigi. Pakinggan nyong maigi at i-analyze nyong maigi yung sinasabi niya, ha? Pasok! Kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Ano mga kababayan? I-analyze nyo maigi ang sinasabi niyan. Kasi ako naniniwala talaga, totoo naman eh. Alam naman natin eh, parang late na nga siya eh. Bakit ngayon niya lang sinasabi yan? Samantalang matagal ng panahon nating sinasabi yan. Di mo ba? Bakit ganon? Para bang tilang bumaliktad na ng bigla itong nantuluyan. Eto ba eh. Ano? Masaya na? Cherry Morikawa, inulit ko na. Tingin nyo mga kababayan ko, ano ang ibig sabihin nito? Ito ba'y nagbibigay na ng senyales, mga kababayan? Naiiwan niya na si Buday? Kasi mga kababayan, aminin natin, siguro na-realize niya na hindi naman siya na ipanalo ni Sara sa Mindanao. Ang nagpanalo sa kanya ay yung mga loyalista pa rin. Tandaan nyo yan. Kahit pasabihin natin na ayaw na natin sa kanya, sa dami ng loyalista, loyal talaga kapag kaapelyido Marcos siya. Ngayon, ano na? Paano na ito, mga kababayan? Paano na ito? Ano nang gagawin ni Sara? Naisan na naman ba si Sara? Our beloved Boss Mike